Network Entertainment. Sa toys, yung robotics, nagagamit rin. Kasi may lumabas na Optimus Prime Ganda. na nagtatransform. Yung robot na Optimus Prime nagtatransform into truck. Ganyan. Biro mo, dati, lang yun parang animation. You'd think na never mangyayari. Pero ngayon, nakikita mo nangyayari nakikita mo na. So, nakikita ko, konti na lang. Kayanin ng mga estudyante natin yan. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, we'll talk about AI and robotics. Kasama ko ang aking co-host si Zar de los Reyes, CRSP, career coach and Upwork expert. And Zar, yung guest natin, bukod sa batchmate ko sa Chiang Kai-shek, siya yung presidente ng Kaizen Robotics. Wow. At matagal na siyang nasa Pilipinas Shell. Oo. He's one Gaano of katagal? Siguro fresh grad, doon na nagtrabaho yan eh. Ito yung mga forever companies, no? Oo, he's one of the people who supported me in my stand-up comedy journey. 2000. Early 2000, kinuha na kami. Nag-corporate show kami doon. Tapos recently, nung December, nanood siya ng show ko na nagulat siya. Ang sinabi niya sa akin, ngayon lang uli nakakita ng ganito karaming Chinese sa isang lugar. Iba Kasi yung hatak ni Stanley. Yung mga jokes mo rin Chinese no? Pang Filipino-Chinese. Oo. Nung panahon na yon, ang daming Chinese na nagpunta. Yung BNY Jeans nagpunta. 11 sila. Yung mga taga St. Peter's School, na Chinese school, yung alumni nila nagpunta rin. O tapos sila Sherwin pa. Kaya marami talagang Chinese na nanood nun. So, schoolmate mo sa Chiang Kai-shek? Yes, oo. Ayun, dapat mag-program kayo doon, di ba? Ikaw, mag-stand up ka sa Chiang Kai. Ayaw mo? Nakalibre actually yung Chiang Kai sa kanya. Invite siya as the guest speaker ng Chiang Kai. So, Foundation Day, oo. Pero ito we'll talk about robotics and AI. Papalitan na ba tayo ng mga robot, ng mga AI na yan? And paano na-apply yung robotics sa mga negosyo? At ang guest natin, yung Sherwin Yap. Ayun, Sherwin. Welcome to the Underpaid Podcast. Hi, thank you for inviting me. Good to see you guys again. Oo. Pero bago mo sagutin, kung papalitan na tayo ng AI at ng mga robotics, paano nagagamit sa mga business, like and subscribe to the Underpaid Podcast, leave a comment, rate the podcast, answer the poll questions, tapos syempre i-share nyo sa mga kaopisina nyo, sa mga boss ninyo at sa mga kakilala ninyo. Join the Discord group and the Facebook group and follow our socials at Stanley Chi on all social media platforms, at the Underpaid Podcast, tsaka at Suplado Motors. Zar? Ayun, so just follow or connect with me on LinkedIn. It's Zar de los Reyes 1. So you would see the jobs that I post there. You would also see my LinkedIn activity. Basta very active ako doon, and you can follow me on TikTok at My Other Office PH. At maraming salamat sa Town and Country. Town and Country Hotel and Restaurant. Napakasarap ng pansit. Ibang klase kainan dyan. Akala ko nga may buttered chicken eh. Hindi. Sa susunod, iniiba-iba nila para matikman ang lahat. Anong favorite mo, Sherwin, sa Town and Country? Yung lumpiang Shanghai kanina. Lumpia Shanghai. Sarap. Oo. Di ba malapit ka sa Town and Country? Sabi nila kanina. Doon ako nakatira sa tapat mismo nung Sa tapat? restaurant na yun ng Town and Country dati sa Santa Mesa. May ka naman, discount card. So kung gusto mong kumain kumain doon, no? Oo. Ipakita mo lang yung discount card. Correct. Sila na bahala sa'yo. Ayun, Sama mo misis mo. Pwede ka mamigay, Stanley, ng discount card, no? Madami kang discount card, no? Kanina. Ano yan? Para sa men's room yun eh. Talaga. para sa men's room. Ikaw naman, yung underpaid Binigyan podcast ko naman kayo listeners. Wala. Inabutan ko naman si Jeff. O sige. At kinuha niya ng buong buo. So yung kapag card na yun. mag-comment kayo kung gusto nyo ng discount card, mag-comment kayo, tapos kukuha si Stanley na mas maraming discount cards. Town and Country, Hotel and Restaurant sa may Santa Mesa. Magkakatabi yung mga hotel doon. Nag-iisa lang. Town and Country. Tsaka kumain kayo sa Miguel's. Oo. Yun ang restaurant nila. Parang napaka-homey, no? Pwede bang pampamilya yan? Pwede ka gumawa ng pamilya ron. Tawang-tawa ka, Stanley, no? Sige, Sherwin, simulan na natin. Paano ba nagagamit yung robotics sa negosyo? Kasi ikaw, nakikita kita,
ini-invite ka sa iba-ibang schools, tapos may mga robot ka na pinapagalaw, pinapasayaw mo, ganun, di ba? Oo. I think siguro ang pwede ko sabihin is that there are innovations na nakakapagbago ng mundo, no? Tulad yung pinaka hundreds of thousands of years ago, maybe it's the fire, for example, yung marunong na silang gumawa ng fire, makontrol nila ng fires. Dati gabi lang, sa umaga lang sila nakakapagtrabaho, ngayon pwede na sila mag-roam around nung gabi, no? So that changed the world. So yung pinaka-recent na innovation that changed the world was yung internet, yung mga PCs and all. Yung wave of innovation na yon nakapagpabago ng mundo na all of a sudden pwede na kayo mag-usap kahit nasa ibang bansa kayo, video calls and all these things. Ano? So meron ng e-commerce and meron ng iba na yung media. So ano na tayo, mga Facebook, yung mga social media na. No? But the new wave of innovation, the reason why I gave you some history, new wave of innovation is all about robotics, artificial intelligence, yung mga Internet of Things, tsaka clean technology. Yun yung nakikita ng mga experts na bago that is coming. Actually, it's already here. When I started getting invited sa mga schools, sa mga organizations to talk, I've always been talking about itong innovation na to, kailangan natin aralin. Like the artificial intelligence, wala pa yung ChatGPT. AI. Yung mga generative AI ang tawag dun sa mga ChatGPT, ano? Wala pa yun eh, hindi pa lumalabas. But lo and behold, 2 years later, ginagamit na natin sa everyday tasks natin. So being parang updated sa technology is always very important para hindi ka mapaglumaan at saka hindi ka underpaid. Para hindi ka mapag-iwanan din, di ba? Mapag-iwanan. Oo, yun. So yung robotics naman, paano nila tinuturo na ba to sa mga schools natin? Loose term lang yung ginagamit ko sa robotics is actually a multidisciplinary na field, no, halo-halo na yung computer science, paggagawa ng app, yung mechanical, electronics, etc. So it's basically, dati kasi yung pag nagpo-program tayo, yung computer lang yung pinoprogram natin. Ngayon real world yung nagagawa dahil kaya na nung robots to do things outside of the computer. So being able to utilize yung robots, yung mga skill set na o yung mga things na kaya gawin ng robots na paulit-ulit going to hazardous places, etc. So, yun yung mga things na magiging mas marami pa in the near future. At saka pinag-aralan mo nakita ko yung LinkedIn mo robotics engineer. So, nung 1995, meron na. Actually, hilig mo na ito dati, noon pa lang. Kasi alam mo, hinahanap ko kasi yung connection do sa LinkedIn. Kasi 20 years sa Shell o director ng Pilipinas Shell Foundation, big time. Siya yung gumagawa, siya yung nag-upload ng mga programa, scholarship, hinahanap ko yung kasi kailan yung Kaizen Robotics 2020, no? So, hinahanap ko yung connection. Nasaan yung robotics dito? Tapos nakita ko, okay, DLSU, Robotics Engineering. Ito, diba? kasi nung high school, hindi naman natin alam na, yan yung mga hilig mo eh. Ikaw ba yung tipong ng taong bibili ng laruan tapos babaklasin mo? Eksakto! So, yun yung when I was younger, pag bibigyan ka ng laruan, mga one day lang yun nilalaro mo according to what it's supposed to be, yung tumatakbo. And then afterwards, isipin mo na, paano ba gumagana to, bubuksan mo, tapos hindi mo na maibalik pagkatapos. Yung mga dynamo, naalala mo yung mga ganun. So, mga motors, binabaklas natin. Yung mga, that's how, ano yung malit na kotse, yung parang pinangkakarera? Tamiya. Tamiya, ganun. Binabaklas mo rin yun. Babaklasin mo, kung gagawa mo ng paraan para maging mas mapabilis, di ba? Ano yung laruan mo na binaklas mo na sobrang mahal? Akala ko yung hindi mo na nabalik. Hindi mo na nabalik. Sobrang mahal. Ay, yung galing sa, dati pag galing sa US, di ba, nagdadala yung dad ko. I think, meron akong parang race track na Voltron yung So, nag-U-turn kasi siya. So, di ko maintindihan bakit nag-U-turn yung sa racetrack, nag-U-turn bigla yung... So, I wanted to understand paano yun. So, medyo mahal yung
laruan na yun at nasira ako, hindi ko na rin naintindihan kung Anong sabi ng daddy mo nun? wala. Hindi ko na sinabi, sabi ko ayoko na laruin. Mm-mm. Curious talaga, no? Oo. So, dun sa whole career mo sa Shell, Mm-mm. meron bang element ng robotics dito? Kung anong inaral mo ng college? Very technical yung trabaho ko and also maraming analysis. Mm-mm. So, yung skill set na natutunan ko when sa robotics engineering or manufacturing engineering and management ang tawag doon is the programming skills. So, nahilig akong gumawa ng program. So, napapabilis yung trabaho na ginagawa ko because I'm not sure you're familiar with macros yung sa Excel, for example. Yeah. May program doon na automatic niya gagawin yung mga bagay. So, yung ginagawa nung nag-OJT ako nun sa Shell, at yung ginagawa nung tinutulungan ko na analyst, siguro mga 3 weeks niyang ginagawa yung report. Oo. Because nakita ko yung pattern, nakita namin ng kasama ko, yung pattern. Gumawa kami ng program na yung 3 weeks na ginagawa, Oo. naging 3 hours na lang. So anong sinabi nung nung nag-OJT ka, nagulat sila? Yun nga. So, Galing kaya- naman. At tapos hindi ko binigay yung programa. So wala silang magawa. They had to hire me after yung OJT ko. So Saka a mo little bit binigay. of technique na Uy, pero ang galing nun Ang ganda, oo. Strategy yun Gumawa ng automation tapos hindi Hindi mo sinabi kung paano mo ginawa. Hindi shinare yung script niya. Paano mo sinabi na hindi mo pwedeng i-share? kasi sabihin ko kanino ko ituturo yung program. Hindi kailangan ko paturuan ng mag-program yung i-sharean ko. So Sinabi mo yun dun sa manager. sa manager. Galing. At tapos, nung inoferan ka ng trabaho, magkano sweldo mo nun after graduation? Kasi nag-OJT ka eh. Oo. So, inabot pa ng ilang years bago ka nag-apply ulit. O months na lang. Just after, kasi ang maganda dun sa course ko, 3 terms kaming OJT. Mm-mm. Kasi medyo parang regular staff ka na nga rin. Oo. More than 6 months yun. So, after nun, yun, inoferan na ako ng job. Yun. Nung time na yon 1999, 2001. 2001. Magkano sweldo mo nung time na yon? Nung inoferan ka? If I'm not mistaken, around 27K. Malaki yun Oh. 27K malaki yun nung time na yon. Oo. So, ibig sabihin, Ikaw, nakita nila yung magkano? value. Alam mo, yung first salary ko, nakakahiya, sobrang liit 7.5. 7.5. 7.5. Above minimum na ba yun that time? Hindi ko nga alam eh. Parang, Dinaya ka. sobrang liit. Parang, hindi ko nga alam eh. Tapos sa agency, sa advertising agency, na-increasean ako hanggang 9,500. Wow. Na-increasean ako siguro, naging 11,000 sweldo ko. Pero maliit pa rin. Oo nga. And nung mga call center nun, yung BPO, ang pinakambaba, 18,000, 25,000, Oo mga nga. ganun. Siya, 27,000. Oo nga, mukhang gumigimik na to sa mga Oo. where else, sa mga giraffe. Wala pang Mars. where else. Ay, teka. May Hindi. Saan ba yung where else? Street Doon light. sa may Street light. intercon yata. Hindi pa where else nun. Si Andrew E. kinanta niya yun. Ano yun? Euphoria? Hindi may where else. Euphoria. Okay, sige. So tapos naging Di- where else ata. Yun Okay. yung Lumalabas mga edad May nyo, edad tatandaan nyo na. Giraffe. Ako, Sa hindi ko alam giraffe. yan eh. Oo eh. Sa giraffe. Saan ba yung giraffe? Hindi ko rin Sa alam may yun eh. unang Starbucks. Unang Starbucks. 6750. Oh, yun Doon. yata eh. Unang masyado Starbucks, mahal oh. ata. Yun, social ata. 6750 So going back, naging regular staff ka, kinuha ka nila. Tinuro mo na ba sa kanila yung program na yon? O hindi pa rin? Yung nagkaroon ako ng mga OJTs na rin, kumuha na rin ako ng mga OJTs. I So, gave them the programs and may skill set din naman sila. I also got from my course, yung mga OJTs Oo. na sa course ko. So, Kasi marunong ka mag-program. So yung kakaintindi ginagawa ko ng na. mga OJT mo, parang alam mo na, parang hindi nyo na ako maloloko. At saka pag sinabi niya sa akin yung ginawa ko na hindi ko Oo. isi-share, ako nagagawa. So, Mm-mm. di ba? So kumbaga, ngayon mo sinishare to after ilang years. Kasi nga, malaking tulong din eh. Kumbaga sa mga fresh grad or nag-OJT, ipakita mo yung value mo sa isang company para kunin ka. Di ba minsan sinasabi, walang opening, ganyan. Alam mo, may nagsabi sa akin, kung walang opening, gumawa ka ng sarili mong opening dyan sa kumpanyang yan. Ipakita mo na kailangan kanila. Tama. Diba?
Yun. Anything that you invented or made na life-changing? Ay, yung robot na sumasayaw. So, maybe I've created over 100 na mga different types of Or malaki yung gadgets. impact? Sa Yung I alam think the nung impact really is sa mga ginagawa is that it got people interested in robotics. Biro mo yun, mga bata Yeah. comes to me for parang advice on how to create things. So kaya yung company na tinayo natin is Kaizen Robotics. Used to be para lang makatulong sa yung technology for pandemic, yung safe technologies. But eventually, some schools needed help on their curriculum development para sa mga technology. So I guess because nakikita nila yung mga TikTok posts ko or Facebook posts on yung mga, that's my way of learning kasi gumagawa ko ng mga fun things to do. Yung mga gino-program ko and gumagawa. So I think yung contribution really na nakatulong is inspiring people to start learning technology, creating apps or making robots. So yung mga schools na may multiplier effect yun eh. Yung teachers, mga teachers tinuturuan namin and then yung mga estudyante get to have these skill sets, technical skill sets. Sa toys, yung robotics, nagagamit rin. Kasi may lumabas na Optimus Prime Ganda. na nagta-transform. Yung robot na Optimus Prime nagta-transform into truck. Ganyan. Biro mo, dati, ano lang yun eh, parang animation, you'd think na never mangyayari, pero ngayon nakikita mo nangyayari nakikita na yan. mo na. So, nakikita ko, konti na lang kakayanin ng mga estudyante natin yan eh. Because, So, paano nagtatransform? so, Anong so, kunwari, tech niya? it's just basically mechanical and mga motors na kailangan ikabit mo properly and empower mo properly, by the way, para may sequence siya ng pag-move niya para maging sasakyan ulit tapos maging robot ulit. So yeah, nakita mo, ganda no? Ganda ng mga toys. Nakita ko meron pang Bumblebee eh. Ano yun? May pinipindot ka? Or ano? Hindi, sinasabi hey Optimus Prime transform. Talaga? May voice recognition ganyan? It's Okay. AI to recognize your voice. Yan. Speaking of, gumawa ko nung AI voice recognition. So gusto ko dati makagawa ng sarili kong Jarvis, yung si Iron Man. Parang Iron Man, oo. Pero sabi ko, paano ba gawing Filipino flair to para medyo magka-interest naman yung ibang tao. No? So, I created assistant ko si Ate Marites ang pangalan. Yeah. So it's been on quite a number of TV shows na kasi pwede mo siyang Tagalogin. So parang sabihin mo, Ate Marites, pakisarado ng bintana. So tasara niya yung bintana, palitan yung ilaw, ganyan na type. So using artificial intelligence. Ano yung TikTok mo tsaka sa mo pinopost to para malaman ng mga listeners natin? Okay, so ang TikTok ko ay SureWin Creator. One word lang yun. SureWin, ibig sabihin yung siguradong panalo and then creator. So if you can add me on that, so you will probably be able to you probably will get inspired to create things. I create yung mga things made out of junk just to be able to learn something new. So artificial intelligence, kung paano mo siya gamitin for robotics, paano mo siya gamitin. Meron ka bang ganun na sa bahay na pang display lang? Di ba your wife is an artist. Meron ka bang parang in-sculpture na parang robot tas ginawa mong gumagalaw siya? One of the necessary skills na kailangan matutunan natin right now is yung 3D printing. So dahil may 3D printer ako, during the pandemic nag-aral ako noon. So meron tayong robot hand, for example, na ginawa natin ng program na gagayahin yung kamay mo without any gloves and So may uses artificial intelligence to follow your hand, and then yung robot kahit nasan sa mundo kasi it uses IoT, Internet of Things. Mapapagalaw mo yung kamay na yun. And then, dahil gusto kong mag-TikTok, hindi ako marunong sumayaw. Pinasayaw mo yung robot eh. Yung robot, pinasayaw natin sa Nice. Nakakatawa. So, lumabas yun sa unang hirit 2 years ago, I think. And then, a couple more times. Na may, di ba yung TikTok, sumasayaw ka with somebody? Yes. So, yun, ginagaya natin yung steps ng mga... So, you get invited in schools din? Para sa mga robotics nila na subjects. Yung mga listeners natin, baka gusto kong imbitahan sa company sila or sa schools. How do they contact you? Pwede sa Facebook na lang. So, SureWin Yap. That's my Facebook handle. So, if you can just look for me there. So, yeah, I always get
invited to speak sa mga uh, ano ba yung mga sa Mga schools, conferences, schools, conferences sa Oo. schools to speak about the new waves of innovation. Anong dapat nilang aralin, anong pwedeng pwede nilang aralin. Yes. Yeah, ang galing, no? Galing. So, in terms of like using it for everyday life, because dati, kasi meron akong team member, developer siya. So, ang suggestion niya sa akin, mag-build daw ako ng mga automations using Raspberry Pi, tama, Arduino. O yan si Stanley, Di ko alam nagtataka. yan eh. Ano yung Oo. mga yon? Di ko alam yan. Okay. Is there a way like to use robotics in your everyday life? Like sa bahay, for example. Kasi some people siguro, inisip nila, okay, wala naman akong gagawin dun sa mga, pag kid usually, di ba? Amazing. May mga robot, di ba? Gawa. Pero, kunwari, to boost someone's like interest sa robotics, is it possible to use it in your everyday life, work? Oh, definitely. Lalo na pag sa home automation. No? So, it will encourage you to learn robotics. I'll just use the term robotics, but it's basically technical stuff like programming and electronics and mechanical. So, a couple of examples maybe that I've done na natutuwa ako and has also been parang featured in a couple of shows. It's called Pantito Bot. So, yung may plant tayo dyan, diba? Yeah. So, hahanapin niya, it uses artificial intelligence, hahanapin niya yung plant na yun every so often and then isasprayhan niya ng tubig. So, similar to a Roomba, but Roomba, binibili mo, diba? So, what Roomba I want yung vacuum. na, what I want to encourage is, parang, if you learn, hindi naman ganun kahirap, tingin ko. I mean, hindi siya ganun kahirap, especially with the technology now, like yung mga Raspberry Pi, or there are simpler, ang Raspberry Pi or yung mga Arduino, and ito yung microcontrollers or microcomputers, is pocket-sized na mga computers, parang utak, nagsasabing utak siya ng robot. And then, uutusan niya yung katawan ng robot to go to one place, ganyan. So, ano gusto mong automation sa bahay? Ayun. Like, kunwari, Stanley, pagpasok mo, gusto mo bang, Gusto ko lang laruan na Gusto ko lang laruan na sumasayaw Ganun lang. talaga, yun lang. Yun lang, oo. Ayaw mo nung kasi sabi niya may nagsaspray daw Huwag na, wala mo na akong pagpasok mo sa halaman bahay. Hindi, ikaw ang spray. Pagdating mo sa bahay para malinis ka. Ganun. Gusto ko nga lang yung laruan na pwede kong i-display sa bahay na parang pwede kong pagalawin Yun lang. It's more of, ako kasi I like something parang na... more on toy ang gusto mo, no? But artistic Something ka, that, dapat matuto ka mag 3D print. Ang dami mong pwedeng gawin. Sobrang... Yeah, yung yari, comic strip na character, yan, pwede mong pwede mong i-3D, 3D, print. Magkano ang no? 3D printer muna? Actually, yung 3D printers, may nag-range siya, So, dati sobrang mahal nun, hundreds of thousands. But ngayon, may makukuha kang 12,000. Talaga? So, almost the same Gano'ng price kaliit yung magagawa niya? Or gano'ng kalaki? Maybe ganyan 200 centimeter. Yeah, 200. Yan. May limitation yung magagawa ng 3D printer? Plastic usually kasi yung so yung limitation nung sa 3D printer. Oh, bili ka na. Hindi, hiramin ko na lang yung kanya. Pagagawa ko sa kanya yung di ba, yung character ko. Idodrawing ko tapos gawin niyang 3D Ang na. saya, so the way I kinakwento ko to yung how did I justify buying a 3D printer at that time in medyo early stages pa. So ang ginawa ko is sabi ko gagawa ako nung parang McCormick na rack para sa mga para sa asawa mo? kasi syempre okay. yung budget approve dapat ni Mrs. diba? So may rack ka doon na para ilagay mo sa wall. Napakaganda nung yun ang strategy. yung mga spices mo Oo. space saving. So pinrint natin yun para para masayang masaya. Ganun ang style ng mga lalaki. Ano mo, ginagawa ko to para sa'yo yan Pinagawa ko itong cabinet pero lahat ng gamit to sa cabinet sa'yo. sa kanya. Oo nga pero yung cabinet kay Mrs. Oo. Pero Ganun. nag-exist pa rin yung No. Andun pa rin. Okay, surprisingly, buti yes. naman, no? Sana pinapagalaw mo yung Nakakatuwa lang. So when we speak with people sa TikTok, yun din yung ginagamit nilang strategy para makabili sila ng 3D printer. 3D printer. Ay, gagawin ko to para makagawa ng something para sa'yo. Minsan yung misis pa nagsasabi, "Uy, mag-aral ka mag 3D print. Gusto ko ng ganito." Hindi, kasi pwede to sa business or yung sa
companies. So sa Pilipinas, Shell, meron din yan. 3D printer, nagpabili ka. Wala, hindi namin ginagamit masyado yung 3D printer sa locally. The robotics, you just do it on the side. Iba pa yan sa trabaho mo. Correct. So, medyo aligned naman siya sa trabaho ko because right now I'm the director for the foundation. So, majority, yung pinaka parang focus namin is on strengthening yung STEM education, science, technology, ganun pa rin. May math, no? May Yeah. connection pa rin. Siya, Yung engineering, nandun yung Galing, robotics di ba? STEAM na nga eh. STEAM, yung A diba? is either arts or agriculture. Oo. Sa Pilipinas, parang gusto nila gawing agriculture. Oh, was it a factor kung bakit ka naging director? Yung experience mo sa robotics? Yes, definitely. Kasi I was doing technical things before, but nung nahiligan natin mag-robotics talaga and realize ko na yun pala yung passion ko and yun pala yung purpose ko to really promote yung science, technology, engineering, and math. So, nagvo-volunteer ako parati sa kanila. Sabi ko, ano meron dyan? Sinasabihan ko yung parang director doon na ano mo meron dyan. So, first in mind ako when there was an opening. Yeah? Galing, di ba? Galing, May connection, no? Actually, kaya siya nakuha dun sa director role. Like, may part yung Ako robotics. bilang kabatch mo, proud ako. Oh, thank Kasi you, isa sir. ka sa mga nagsimula ng mga robotics na yan sa bansa. Oo, And nakakatulong ka sa mga kababayan natin. tama. So sabi ko nga sa kanya kanina yung hindi pa tayo nagre-record, sabi ko, ikaw dapat yung binibigyan ng award ng eskwelahan. Di ba? Oo. O yun. Anong papayo mo? Wala naman ata silang binibigay na award yung school natin. Meron ba? Nagagawa meron. sila ng award para sa Meron nagbigay sila doon sa isang kabatch natin. Meron ba? Okay. Oo eh. Yun, sabi ko, dami nating kabatch, bakit itong dalawa lang ang binigyan? At saka meron naman siyang feature sa Rising Tigers Oo. and Nation Builders. Ayan. Nakalagay ang title dun sa article. Siya yung pinakabata ron, no? Sa Rising Tiger na feature. Yeah. Parang hindi. Diba? Pero anong papayo mo sa mga employees na nakikinig ngayon na they want to yung makaangat sa career nila or gusto nilang sundin yung passion nila? Parang ikaw ginawa mo. Yung passion mo may kinalaman na ngayon sa trabaho mo. So maybe it's all about lifelong learning. So kasi some people pag iniisip nila, well, this was me before, so pagka-graduate mo habang nag-work ka, yun na yung talaga yung yun na yung ginagawa mo, But I realized nung pandemic, yung pandemic lang to, mga early 2000, na-realize ko na, shucks, meron akong gustong gawin talaga. Gusto ko talaga kumalik. Mga likot, ganun. Magaling ka makalikot, Ayun, diba? Oo. So, hilig ako yung mga ganun na bagay, mag-create ng things and hindi ko pa nagagawa. Baka mamatay na tayo. Hindi ko pa gawa. Oo, so kumbaga, ginawa ko, really went on, studied online, mga how to do things, how to do programming, etc. Yun talaga yung ginawa kong It's never too late talaga. It's never too late. So, tuloy-tuloy lang. Almost every day yun yung ginagawa ko. Eventually, yeah. so ang ganda nung lesson galing kay Oo. Sherwin. Thank you. Yeah. Sherwin, maraming salamat. You joined the Underpaid Podcast. Nag-guest ka rito. Sana Oo. magkaroon ng part 2. Nagdadala na ako ng robot. Dala ka Dapat ng next robot, time, pakita mo sa amin ha. Alam mo, ikaw lang may gusto ng robot para paglaruan mo yung robot. Hindi, Sayawin mo. Oo. papasayawin natin yun, ganun. Magkano ginastos mo sa robot na yun? Kasi 3D printed lang yun. So medyo, lang naman. Yung motors lang. Siguro mga, wala pang 10. Wala pang 10. Malaki Libo. yun. 10,000. Malaki yun. Oo. Oo. But medyo technical, na siya medyo high-end na siya. So you can, maybe if you can search it later on. Yeah. Anyway. May kita mo, malaki yun. Pinasayaw niya doon sa harap ng mga estudyante. Yun. So, sasayaw ka rin, Stanley, pag sumayaw yung robot. Kagayahin ka. Kagayahin. Pwedeng gayahin. Hindi. Ay. Ganun na. Akala ko hindi pwede yun. Gayahin si Stanley. Pwede ba siyang Pwede pag meron ka na, ipoprogram ko na lang na yung sayaw mo, gagayahin ka. Ay, ganun. Pwede bang i-computer vision yun na or mga gestures? Pwede yung gestures, but yung dance step kasi medyo mas complicated na yun. Hindi. It'll take quite a while to... Pag matigas yung katawan, pwede. Lalo na, yes. O yan, So, pag matigas yung mga katawan. ganyan. Oo. Ganun. Sa bagay. Baka ibang sayaw gawin mo eh. Hindi. Iba. Isang move lang.
Ayan, di mo natanong si Sherwin kung magkano ng sinisweldo niya sa Shell ngayon. Nawala yung papel ko eh. 20 years? Oo eh. Huwag na lang natin pag-usapan. Okay lang. Nagsimula ka 27,000. Alam mo, tinatanong niya yun Diba? palagi. Times ilan yung sweldo mo ngayon? Estimate mo lang. Akala ko nagpapasalamat ka na. Hindi, estimate mo lang. Oh. Uy, kanina, Ano mo lang? sinagot ng guest namin kanina. Oo, sinagot lang. Ikaw, Oo. estimate lang yung times lang. Times ilan? Siguro times 20. Thank you. More than 20 inviting siguro. me. Ang Thank laki. you for inviting. Ibig sabihin ganun kalaki. Alam mo, nararamdaman ko sobrang laki. Alam mo bakit? Bakit? Naka-Rolex eh. Grabe. Naka-Rolex eh. Oh, yan. So maraming salamat, Sherwin Yap. There you have it, guys. For Zar de los Reyes, Sherwin Yap, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.